Brother, create ka po ng vid about Pasko, Christmas. Many people says ang Pasko ay pagse-celebrate ng pagano. Sige, sagutin natin to. Kapag panahon ng Pasko, may dalawang klase ng tao. Yung excited dahil may ilaw, may handaan, may pamilya. At yung nalilito, tama ba talaga itong pagse-celebrate na ito? Hindi naman nakalagay sa Bible ang December 25. Kaya ngayon, balikan natin ano ba talaga ang sinasabi ng Bible tungkol sa Pasko. Hindi ito debate, hindi ito pamumuna. Ito ay pag-unawa para mas maging makahulugan ang tinatawag nating Pasko. Una, hindi nakasulat ang December 25 sa Bible. Pero may nakasulat na kapanganakan ni Jesus. Totoo, walang petsa sa Bible, pero malinaw ang mensahe. Luke 2 verse 11, isinilang si Jesus sa Bethlehem at isang tagapagligtas ang ipinanganak para sa inyo. Ang mahalaga ay hindi ang petsa, kundi ang persona at ang ipinanganak. Kung hindi man December 25, ang tanong, mali bang alalahanin ang pagdating ng tagapagligtas? Ang sagot, hindi. Sa buong Biblia, ang prinsipyo ay malinaw. Pwede nating alalahanin ang ginawa ng Diyos bilang pasasalamat. Pangalawa, ang unang Pasko ay hindi party, kundi pagsamba. Nung dumating si Jesus, hindi nagulat ang mga tao, hindi sila nag-shopping, hindi sila nag-sales. Ang ginawa nila, Luke 2 verse 13 to 14, purihin ang Diyos sa kaitaas-taasan. Ang mga pastol ay nagmamadali silang pumunta kay Jesus. Matthew 2 verse 11, nagpatira pa sila at sumamba at nag-alay. Worship, paglapit, at pagbigay. Ito ang tunay na essence ng Pasko. Pangatlo, sinasabi ba ng Bible na bawal mag-celebrate? Wala. Walang talata na nagsasabing bawal ang Pasko. Pero may talata na nagsasabing ang isang tao ay nagtatanggi ng isang araw, ang isa na may hindi. Ngunit ang nagpapahalaga sa araw ay ginagawa ito para sa Panginoon. Romans chapter 14 verse 5 to 6. Ibig sabihin, nasa puso, hindi nasa petsa. Kung ang Pasko mo ay para kay Jesus, worship yan at hindi kasalanan. So ano dapat ang laman ng Pasko ng isang taong naniniwala sa Diyos? Hindi regalo, hindi handaan, hindi dekorasyon, kundi si Jesus mismo. Pwede kang magpasko kahit walang handa, basta may pasasalamat. Pwede kang magpasko kahit may problema, basta may pag-asa. Pwede kang magpasko kahit malungkot ang taon, basta may tagapagligtas. Sabi ng John 1 verse 9, dumating ang tunay na ilaw, hindi dekorasyon. Si Jesus ang tunay na liwanag. Kaibigan, ang mundo gumagawa ng sarili nilang bersyon ng Pasko. Maingay, magastos, minsan nakaka-pressure. Pero ang Biblia, simple lang ang Paskong tinuturo niya. Ang Diyos ay nagkatawang tao, lumapit siya sa'yo, minahal ka niya at nagdala siya ng pag-asa sa mundong madilim. Kaya ngayong Pasko, huwag mo munang tingnan ang gifts. Dahil saan ka man galing, ano man pinagdadaanan mo at kahit gaano kahirap ang taon, may dahilan ka para magdiwang dahil dumating ang tagapagligtas. Huwag mo munang tingnan ang handaan, tingnan mo muna si Jesus dahil yun ang totoong essence ng Pasko.